Mula nang mamatay sa sakit na breast cancer ang ina ni Linda, nagsimulang maging kalbaryo ang buhay nilang magkapatid. Inangkin ng mga kamag-anak niya ang mga naiwang kayamanan ng kanyang ina. Inalipin sila ng mga yon na naging dahilan para tuluyang magkasakit ang kapatid ni Linda na si Miracle. Sa kagustuhang maipagamot ang kapatid, sumasideline siya sa kung saan-saang trabaho. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang matandang si Ronaldo. Isang mayamang negosyante na kalaunan, matutuklasan niyang may taning na rin pala ang buhay. Kasabay ng pagkatuklas niya tungkol sa kalusugan ng matanda, malalaman naman ni Don Ronaldo na si Linda pala ang anak niya na inilihim noon ng lolo at lola ni Linda. Ano nga kaya ang mangyayari sa buhay ni Linda sa oras na malaman niya na ang matandang kanyang pinagsisilbihan ay ang kanyang ama pala? Ano ang mangyayari sa mga kamag-anak niyang nang mamaltrato sa kanya? Pagbabayarin niya kaya ang mga yon o mas mananaig sa kanyang puso ang pagpapatawad? Kanin at sabaw ng sinigang na tanging kangkong lang ang sahog. Ito ang ulam ni Linda at ng kanyang kapatid na si Miracle para sa gabing ito. Yun lang kasi ang binigay sa kanila ng kasambahay na sunod-sunuran lang din naman kay Doña Manuela. Kahit na purgang-purga na si Linda at Miracle sa ganong klase ng pagkain, wala silang magagawa kundi ang tanggapin na lamang yon. Kailangang magkalaman ang kanilang tiyan. Lalong-lalo na si Miracle na talaga namang mahina ang resistensya. Kaunting gutom lang ay sumasakit na agad ang sikmura nito. Sa loob ng isang bodega ang kanilang silid. Kasama nila ang mga nakatambak na lumang gamit doon. Maalikabok ang silid pero nasanay na lang ang magkapatid dahil sa tagal na rin nilang namamalagi doon. Yun lang kasi ang bakanting kwarto na binigay ni Doña Manuela kahit pa marami namang mas maayos na silid. Kumain ka lang ng kumain, bunso. Kailangan laging may laman ang tiyan mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakasahod na ako ron sa sideline ko, bunso, bibilan kita ng mas masarap na pagkain. Sabi ni Linda sa kanyang kapatid na sinasabayan niya pa ng pagsenyas. Naintindihan naman din yun ni Miracle. Ngumiti ito at humawak sa kamay niya. Dahil hindi ito nakakapagsalita, sumenyas ito na naintindihan naman ni Linda. Huwag mo ngang sabihin yan, hindi ka pabigat sa akin. Kahit magkaiba ang tatay natin, kapatid ang turing ko sa'yo. Tunay na kapatid, kaya huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakatatag ka rito para habang wala ako, hindi ako mag-aalala sa'yo, okay? Tumango-tango si Miracle. Sabay na rin nilang kinain ang isang mangkok na sabaw at ang kakaunting kanin. Lihim na dinudurog ng awa ang puso ni Linda. Payat na silang dalawa ni Miracle dahil sa kawalan ng maayos na kinakain. 3 taon pa lang silang naninirahan sa puder ni Doña Manuela, pero sobrang laki na ng pinagbago ng kanilang itsura. Ang dating modelo na si Linda ay halos butot balat na. Hindi na nga siya makilala ng mga dati niyang kaibigan na kinaibigan lang siya kasi maganda at sexy siya noon. Si Miracle naman, puro sugat na sa paa dahil na rin sa dumi ng lugar na tinutulugan nila. Napalunok ng laway si Linda. Sa isip-isip niya, kung hindi lang sana namatay ang kanyang ina, di sana ay maayos ang kanilang buhay. Di sana, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga kamag-anak nila na ang kininang yaman ng kanyang ina. Pagkatapos nilang kumain, agad na tiningnan ni Linda ang oras sa lumang wall clock sa bodega. Mag-aalas 8 na ng gabi. Kailangan niya nang puntahan ng sideline niya. Pero bago yun, tsetsempo muna siya sa mansyon. Wala kasing kaalam-alam si Doña Manuela at Don Ferdy na nagtatrabaho siya sa labas. At saan ka naman pupunta sa ganitong oras ng gabi? Tanong ng matandang si Manuela. Nagulat si Linda nang marinig niya ang tinig na yon sa kanyang likuran. Hindi niya inakala na nakita pala siya ng Donya. Agad siyang nag-isip ng idadahilan. Sa oras kasi na malaman ng Donya na nagtatrabaho siya sa ibang tao, baka hindi na siya nito palabasin pa. Bibili lang po ako ng gamot ni Miracle. Sumasakit na naman po kasi ang tiyan niya. Pagdadahilan na lamang ni Linda. Bibili ng gamot? Tapos nakabihis? Nakasapatos ka pa? Sinong niloloko mo? Nakasimangot na si Doña Manuela. Kapag gano'n na ang mukha ng matanda, alam na ni Linda na masasaktan siya sa susunod na senaryo. Nagsimba po kasi ako kanina. Linggo po ngayon eh. Kauuwi ko lang po tapos sabi ni Miracle, masakit daw ang tiyan niya kaya bibili na po ako.
Hindi na naituloy pa ng dalaga ang pagsasalita niya. Lumapat na ang makalyong palad ni Doña Manuela sa kanyang mukha. Hinawakan na lamang ni Linda ang pisngi at agad na naiyak. Akala mo ba hindi ko alam na nagtatrabaho ka sa isang bar? Anong ginagawa mo ron? Nagpapagalaw ka para may pera ka? Galit na wika ng matanda. Napapalakas na ang tinig nito kaya maging ang mga kasambahay sa loob ay napapatingin na rin sa kanila. Hindi naman po ganun ang ginagawa ko. Nagtitimpla lang po ako ng alak. Wala po akong ginagawang malaswa. Kahit na ano pang ginagawa mo ron, wala kang karapatan na magtrabaho sa labas. Ako lang ang pagsisilbihan mo dahil malaki ang utang mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, ako ang gumastos sa ina mo noong nasa ospital siya. Gusto sanang hablahin ni Linda ang sinabi ng Donya. Alam niya kasi na ang perang ginastos sa pagpapaospital sa kanyang ina ay ang pera din mismo ng nanay niya. Noong mga panahon na yun kasi, nagsisimula ng kunin ng mga kamag-anak nila ang kayamanan ng kanyang ina. Hanggang sa isang araw, nang mamatay na ang kanyang nanay, nagulat na lang siya nang malamang sa mga kamag-anak niya pinamana ang mga kayamanang naiwan. Huminga na lamang ng malalim si Linda. Hindi na lamang niya pinatulan ng Donya. Kapag sumagot pa siya kasi, mas lalo lang siyang mapapasama. Sa susunod, ayus-ayusin mo ang pagsisinungaling. Pumasok ka sa loob, baka makatigim ka ulit. Sabi ni Doña Manuela. Sinunod na lamang ni Linda yon. Papunta na siya sa bodega nang makasalubong niya sa hallway ang kanyang pinsa na si Celeste. Mas matanda lang siya ng 3 taon dito. Pero kung umasta ay hindi man lang siya ginagalang. I guess nasampal ka ni Mami, no? Yan naman kasi sumasagot ka pa. Dapat kasi behave ka na lang. Ang mga daga dapat nagpapakabait. Kaya di ba mabait ang tawag sa mga daga? Pang-iinsulto ni Celeste. Hindi nagsalita si Linda. Nakayuko lamang ito. Kahit na inis na siya sa babaeng kaharap niya, hindi niya kayang pumatol. Siya nga pala, mamayang 3 a.m. ay darating ang mga friends ko from university. Linisin mo yung garden kasi doon kami tatambay. Sabi ni Celeste at umira pa ito sa kanya. Wait, bakit naman madaling araw pa? Nagpapahinga na kami noon. Wala kang pakialam kung anong oras kami magbabanding. Basta gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo. Kasi kung hindi, malilintikan ka sa akin. Babush! Binangga pa ni Celeste si Linda nang maglakad na ito palayo. Napapailing na lamang ang dalagang si Linda. Tumungo na lang din siya sa silid sa bodega. Pagdating niya, inabutan niyang mahimbing na ang tulog ni Miracle. Kinuha niya ang natatanging kumot nila at inilagay yon sa katawan ng kapatid. Napapangiti na lang si Linda habang pinagmamasdan si Miracle. Kamukhang kamukha kasi ni Miracle ang kanilang ina. Tuwing pinagmamasdan niya yon, para bang kasama na rin nila ang nanay nila. Dahil hindi na siya makakalabas ng mga oras na yon, gamit ang lumang cellphone ay nag-text na lamang siya sa kanilang boss na hindi siya makakapasok. Sumandal na lamang siya sa pader at napabuga ng hangin. Kaya ko pa. Kapag ako nagkaroon ng magandang trabaho, aalis talaga kami sa impyernong ito. Pabulong na lamang niyang sabi. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang 3:00. Hindi na lamang siya natulog noon dahil nilinis niya pa ang garden. Buong akala niya ay makakapagpahinga na siya kapag natapos niya na ang gagawin niya. Pero nagkamali siya ng akala dahil ginawa pa siyang utusan ni Celeste doon. Habang nagkakasiyahan ng lahat, hindi naman magkanda-ugaga si Linda. Utos doon, utos dito. Nagagalit pa si Celeste kapag nahuhuli siya. Nakatayo si Linda sa gilid habang naghihintay sa senyas ni Celeste kung may iuutos pa ito. Hindi niya maiwasang hindi mainggit sa mga yon dahil naaalala niya nung buhay pa ang kanyang ina. Madalas din siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya. Pero mula nang maghirap siya, wala na ni isang kaibigan ang kumausap sa kanya. Dakong 6:00 na ng umaga nang malasing at makatulog na sila Celeste. Matapos iligpit ni Linda ang mga kalat, nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para makapagpahinga. Ang tulog niya ay siyang gising naman ni Miracle. Pasensya ka na, bunso. Sobrang antok at pagod ako. Hindi kita masasamahan sa mga iuutos nila ngayon. Babawi ako sa iyo mamaya pagising ko, ha? Wika ni Linda habang nakahiga sa katre sa bodega.
Nag-sign language lang naman si Miracle at sinabi nitong magpahinga na lang muna siya. Tinanghali na nang gising si Linda nung araw na yon. Naririnig niya ang bulyaw ng isa niya pang pinsan na si Richie na bunsong lalaki na anak ng Don at Donya. Dali-daling lumabas si Linda at saka pinuntahan ang kanyang kapatid sa sala. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Itong kapatid mong abnormal, sinagi yung action figure ko, nakabibili ko lang noong nakaraan. Ayan, wasak! Sabi ni Richie habang nakatingin pa sa minamaktol nitong action figure. Pasensya ka na, Richie. Papalitan ko na lang. Papalitan? Alam mo ba kung magkano yan? Kahit magtrabaho ka ng 5 taon, hindi mo yan mapapalitan. Ayusin mo kasi ang kapatid mong abnormal. Nang sa ganun wala siyang napeperwisyong tao. Sampaling kita dyan eh. Akmang lalapit si Richie kay Miracle nang biglang yumakap si Linda sa kapatid niya. Pakiusap, wag. Ako na lang. Sabi ni Linda at hindi na nito napigilang umiyak. Buisit! Ano ba mapapala ko sa inyo mga daga kayo? Bakit ba kasi pinatira pa kayo rito sa amin eh? Dapat namatay na lang kayo nung nagkasunog sa inyo eh. Padabog na umalis ng sala si Richie. Sinipa pa nito ang pintuan. Samantala, nanginginig naman sa takot ang dalagitang si Miracle. Niyakap ito ng mahigpit ni Linda para pakalmahin. Matapos ang insidenteng yon, hinayaan na muna ni Linda na makapagpahinga si Miracle. Naging abala siya sa gawaing bahay. Kahit na may mga kasambahay naman na dapat nagagawa nun, wala ni isang tumutulong sa kanya. Pinaparusahan din kasi ang mga kasambahay kapag nagmamalasakit sila sa magkapatid. Hindi maintindihan ni Linda kung bakit ganun na lamang kalupit ang pamilyang yun sa kanila. Sila na nga itong ninakawan ng yaman, sila pa itong nagmamataas at nangmamata. Gabi na nun, kumakain na silang magkapatid sa bodega nang biglang dumating si Richie. Napapataki pa ito ng ilong dahil sa kaartihan na masinghot ang mga alikabok. May iuutos ka ba sa amin? Tanong ni Linda. Gusto mo mabayaran ng nasirang action figure ko, di ba? Halika rito, kakausapin kita. Sabi naman ni Richie. Kung umasta ito'y parang mas matanda ito kay Linda. Lumabas sandali si Linda ng bodega. Lumayo sila ng bahagya roon at saka sinimulan ni Richie ang kanyang naiisip. May utang ako sa barkada ko. Para mabayaran ko yon, makipag-date ka sa kanya tonight. Nagulat si Linda sa sinabing yun ni Richie. Unang dinig niya pa lang ay kinabahan na siya. Sa buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakakaranas ng date. Isa pa, hindi niya naman kilala ang sinasabi ni Richie sa kanya. Pero, wala nang pero-pero. Date lang naman eh. Wala kayong ibang gagawin. Kailangan lang talaga ng lokong yun ng kadate para may maipakita siya sa parents niya. Pumayag ka na. Kesa naman singilin ko kayo ng pera, di ba? Nagpakita pa ng nakakalokong ngiti si Richie. Sandaling nag-isip si Linda. Kahit na medyo natatakot, napagtanto niya rin na mas mainam na yon kesa naman maghanap pa siya ng perang ibabayad kay Richie. Masyado na silang baon sa utang, kaya baka mabuwang na siya sa kakadiskarte. Date lang yan ha. Walang kahit na ano. Walang hawak. Paninigurado ni Linda. Wala nga, ang kulit naman ito. Ano, papayag ka na? Bilisan mo na para makabayad na rin ako sa utang ko sa mukong na yon. Magbihis ka na maayos ha. Huwag yung mukha kang basahan. Naglakad na rin paalis si Richie. Bumuntong hininga na lamang din si Linda. Agad siyang bumalik sa bodega at naghanap ng maayos na isusuot. Hinalungkat niya ang dating dress niya na sinusuot nung nagbomodeling pa siya. Lalabas lang ako, bunso. Dito ka lang ha. May kailangan lang akong gawin. Paliwanag niya kay Miracle. Nag-hand sign uli ang dalagita na para bang nag-aalala ito sa kanya. No ka ba? Ayos lang ako. Wala namang mangyayaring masama doon. May kakausapin lang akong tao about work. Kinurot pa ni Linda ang pisngi ng kanyang kapatid para kumbinsihin ito sa bagay na alam niyang hindi totoo. Ayaw niyang sabihin kay Miracle kung ano ba talaga ang pupuntahan niya. Samantala, nag-ayos na rin si Linda. Kahit na namayat na siya, maganda pa rin naman ang mukha niya. Hindi yun maitatanggi. Minana niya ang kanyang kagandahan sa kanilang ina. Habang ang pagiging matalino naman niya ay minana raw niya sa kanyang ama. Ang kanyang ama na kahit kailan, hindi niya pa rin nakikita. Ang kwento lang sa kanya ng nanay nila bago ito mamatay, matalinong lalaki ang tatay nila. Hindi na nasabi ng kanilang ina ang tunay na katauhan ng tunay nilang ama dahil namatay na rin ito. Ayan, bunso.
Maganda na ba si ate? Tanong niya kay Miracle at nag-thumbs up lang yun sa kanya habang nakangiti. Huminga ng malalim si Linda. Paglabas niya ng bodega, napatingin pa sa kanya mga kasambahay. Ang iba sa mga yon ay natutuwa sa kanya dahil mga dati rin nilang kasama ang mga kasambahay na yon sa una nilang bahay. Kaya kilalang kilala siya ng mga yon. Wala ang donya sa bahay nila kaya malaya siyang nakalabas. Sa tapat ng mansyon, naghihintay si Richie gamit ang ipinagmamayabang nitong luxury car. Wow, medyo nagbukang tao ka ngayon ah. Mapagtsatsagaan ka na rin siguro ni Brent niyan. Wika ni Richie at sumakay na rin siya sa mamahaling sasakyan. Kabanata 2, ang pagkakasakit ni Miracle. Dinala siya ni Richie sa isang bar. Hindi yun ang sinabi sa kanya ng pinsan niya, kaya nakaramdam siya ng kaba. Bakit ba tayo nandito? Akala ko ba sa romantic na lugar ang date? Bakit sa bar? Nagtatakang tanong ni Linda. Pwede ba huwag kang madaldal? Pumasok ka na sa loob. Pumunta ka sa room 66. Nandun si Brent. Nandun ang romantic na lugar. Pinakita ko naman sa iyo ang picture niya eh. Kaya makikilala mo rin yun agad. Makikilala ka rin nun kasi stalker mo yun sa social media eh. Ngumiti ng nakakaloko si Richie. Bagay na dumagdag sa kaba niya. Ganun pa man, itinuloy pa rin ni Linda ang pagpasok sa loob. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Mga mata ng mga lalaki na halatang nagnanasa sa kanyang kagandahan. Hindi na lamang niya yun pinansin. Diretso lang siya ng lakad hanggang sa marating na nga niya ang hallway. Maraming silid sa bawat nadadaanan niya. Parang hotel ang tema ng lugar na yon. Nang makita na niya ang room 66, tumigil siya sa tapat ng pintuan. Kakatok pa lang sana siya pero nauna na itong nagbukas. Bumungad sa kanya ang isang lalaki na parang mas matanda lang ng kaunti kay Richie. Amoy na amoy ang alak sa katawan at hininga. Nagpakilala sa kanya itong si Brent. Nagulat na lamang si Linda nang bigla siyang hawakan sa magkabilang balikat. Hahalikan sana siya nito pero bigla niya yung sinampal. Hey, what's the matter? Di ba pinadala ka rito ni Richie para pasayahin ako ngayong gabi? Then let's do it inside. Ang ganda mo pa naman. Kahit payat ka, mukhang masarap ka. Bastos ka! Pumunta ako rito para lang sa date at para makabayad na siya sa utang niya sa'yo. Hindi ako pumunta rito to feed your fantasies. Kadiri ka! Nagalit ang lalaki sa kanya. Hinablot ni Brent ang kamay niya at pilit na dinadala sa loob. Natigil lang yun nang biglang may dumating na isa pang lalaki. Sinapak ng lalaki si Brent. Dahilan para mapatras ito papasok ng unit. Agad namang isinara ng lalaki ang pinto at saka hinila si Linda paalis doon. Nang makarating na sila sa hagdanan, ay binitiwan din siya nito. Maraming salamat po. Buti na lang dumating ka. Nakakatakot ang lalaking yun. Wika ni Linda na pilit ikinakalma ang sarili. Pagmamayari ng boss ko ang bar na ito at ako ang manager dito. It's my job na gawing peaceful ang lugar na ito pero kinailangan nating tumakbo para hindi ako makita ng taong yon. Anak kasi ni congressman yon. Magkakaproblema si boss kapag namukhaan ako nun. Pero hopefully hindi naman sana. By the way, ayos ka lang? Sandaling napatitig si Linda sa lalaki. Moreno ito pero gwapo, matangkad at halatang formal na tao. Hindi siya nakakaramdam ng kahit na kaunting pagkailang sa lalaki. Ayos lang naman ako. Maraming salamat ulit. Sagot niya. Mukha namang hindi ka party goer eh. Bakit ka nandito? Kahit na nahihiya, kinwento na niya ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa ganung uri ng lugar. Nakinig lang sa kanya ang lalaki at hindi niya naramdamang hinuhusgahan siya nito. Kung meron lang akong magandang trabaho, hindi naman ako papayag sa gusto niya. Baka nagbayad na lang ako ng pera kahit mahal. Dagdag pa ng dalaga. Biglang tumunog ang cellphone ni Linda. Tumawag ang pinakamatandang kasambahay nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, dito na siya ginapangan ng kaba sa buong katawan. Ano po? Itinakbo si Miracle sa ospital? Agad na pinatay ni Linda ang tawag. Lumapit naman sa kanya ang lalaki. Wait, what's happening? Tanong ng lalaki sa kanya. Kailangan ko na pong umalis. Ihatid na kita. Mukhang emergency yan eh. Sabihin mo lang kung saang ospital. Hindi na nag-inarte pa si Linda. Kahit hindi pa kilala ang lalaking yon, ay pinatos na rin niya ang alok nito. Wala rin naman kasi siyang dalang pera para makarating agad ng ospital.
Dali-dali silang nagtungo sa parking lot. Magarang kotse ang sinakyan nila. Mabilis pero maingat na pinaandar ng lalaki ang sasakyan patungo sa kinaroroonan ng kapatid niyang si Miracle. Ilang minuto lang, nakarating na rin sila agad. Nahanap agad ni Linda ang kwarto ng kanyang kapatid. Sakto naman nakalalabas lang din ng doktor. Agad yung kinausap ni Linda at doon, nalaman niya na kailangang maoperahan si Miracle. Nagkaroon na ito ng komplikasyon sa sikmura dahil na rin sa ilang beses na itong nagka-ulcer. Naupo na lamang si Linda sa gilid. Mababaliw na siya sa kakaisip kung saan na naman siya kukuha ng pera. Kailangan mo ba ng trabaho? Tanong ng lalaki. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Linda. By the way, I'm Roman. May alam akong trabaho na alam kung pwede ka. Baka lang interesado ka. Kung wala kang tiwala sa akin, ito ang ID ko. Sabi ni Roman at inabot ang kulay itim na card. Please, tanggapin niyo ako. Kailangan ko ng pera. Pakiusap ni Linda. Maya-maya kapag nakausap mo na ang kapatid mo, pwede na kitang dalhin sa boss ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami masasamang tao. Maya-maya pa ay pinayagan na rin si Linda na makapasok sa silid ng kanyang kapatid. Dinatnan niyang walang malay si Miracle. Namumutla ito dahil sa pamimilipit ng sakit ng tiyan. Bata pa lang siya, hindi na siya nakakapagsalita. Magkaiba kami ng ama. Yung papa niya namatay na nung 10 years old pa lang siya. Yung papa ko naman, bata pa lang ako, hindi ko na alam kung nasaan at sino siya. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw sabihin sa akin ni mama noon kung sino ang tunay kong ama eh. Tapos sumunod na nawala naman ang mama namin. 3 taon na nakakalipas. Kwento ni Linda. Pasensya ka na, hindi naman tayo magkakilala pero pinagsabihan pa kita ng buhay ko. Dagdag pa ng dalaga. Ayos lang naman. Minsan mas maganda nang maglabas ka ng hinaing mo sa mga taong hindi mo kilala. Kasi sila, hindi ka nila huhusgahan. Huminga na lamang ng malalim si Linda. Maya-maya lang, umalis na rin sila sa ospital. Kailangan niyang dumiskarte ng pera kaya sumama na siya kay Roman. Tahimik lang sila sa biyahe. Iniisip niyang sasabihin ni Doña Manuela sa oras na malaman ang gagawin niya. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa isang mansyon. Mas malaki pa yon sa mansyon nila Doña Manuela. Nalulula siyang tiningnan ang malaking bahay na yon. Pumasok na rin sila sa loob. Dinala siya ni Roman sa guest room at sakto namang naroon ang boss nitong matandang lalaki. Oh, Roman, hibala. Nagdala ka yata ng babae ngayon. Yan na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake mo? Pabirong sabi ng matandang si Ronaldo. Sir Ronaldo, hindi ko po siya girlfriend. Nakilala ko lang siya sa bar. Kailangan niya po ng trabaho eh. Sagot ng binata. Agad silang nagtungo sa opisina ni Ronaldo. Pinaupo si Linda sa tapat at sinimula na ang pagtatanong. Anong pangalan mo at ano ba ang mga kaya mong gawin? Seryoso lang ang matanda habang nakatingin sa kanya. Ako po si Linda Valdez. Dati po akong model, pero hindi na po ngayon kasi naghihirap na po kami. Marunong po akong maglaba, magluto, maglinis. Kaya ko rin pong mag-gardening. Kaya ko rin pong magbuhat ng mabibigat. Pwedeng-pwede nyo rin po akong utusang mamili sa labas, mag-grocery. Matalino po ako, kaso hindi ko nga lang natapos ang kurso ko kasi namatay ang mama ko. Pero kahit ganun po, matalino po ako at kaya ko pong mag-work under pressure at kaya ko rin po ang multitasking. Sa tinitiran ko pong mansyon, ako lahat gumagawa kahit may kasambahay naman. Kaya buhay prinsesa na po ang mga kasambahay sa mansyon na yon. Sir, please, tanggapin niyo po ako. Kailangan ko po ng pera dahil nasa ospital ang kapatid ko. Kahit anong trabaho po gagawin ko. Tumangu-tangu si Ronaldo. Dahil sa mga narinig niya, para bang nakilala niya agad ang dalaga. Linda, dito isang trabaho lang ang gagawin mo. Hindi ako nang-aabuso ng mga tao, lalo na akong babae. Ang gagawin mo lang dito magluto ng pagkain. Wala na kasi ang kuko rito. Ayoko namang iasa sa kasambahay ang pagluluto dahil masyado na silang maraming ginagawa. Marunong ka ba magluto ng mga healthy food? Tanong ni Ronaldo. Naku sir, marami akong alam na luto. Nag-aral din po kasi ako ng cooking sa TESDA. Kaya alam ko po kung ano ang mga healthy na pagkain at your age. Are you saying that I'm too old?
Nagsalubong ang kilay ni Ronaldo na sandali pang tumingin kay Roman. No sir, mukha nga po kayong hindi senior eh. Para lang kayong nasa 40. Pero magmumukha po kayong 20 anyos kapag nakakain na kayo ng mga masustansyang pagkain na luto ko. Sabi pa ni Linda at pinakitaan niya pa yon ng malapad ng ngiti. Roman, I like her attitude. She reminds me of someone na madaldal at bibo rin. Kunin na natin ito. Wika ni Ronaldo kay Roman at tumangulang naman ang lalaki. Talaga po? Tinatanggap niyo na po ako agad? Hindi maiwasan ni Linda na mapaiyak. Para kasi sa kanya, isang malaking hulog ng langit ang pagkakataong yon. Kaya mo bang magstay in dito? Lagi kasi akong narito sa bahay. Kaya madalas talaga ginugutom lang ako sa kakabasa ng kung ano-anong libro. Sandaling napaisip si Linda sa sinabing yon ni Ronaldo. Bigla niyang naisip na magiging problema niya ang pag-alis sa poder ng kanyang tiyahin na si Doña Manuela. Huminga siya ng malalim. Kalaunan, nakapagdesisyon siyang tuluyan ng umalis doon. Wala na siyang pakialam kung magalit ang mga yon. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang kapakanan ng kanyang kapatid. Opo, kaya ko pong magstay in. Madiin niyang sabi. O sige, in 4 days, magsimula ka na rito. Bakit po hindi pa ngayon? Tanong niya sa matandang lalaki. Ha? Nagtatakang tugon ni Ronaldo. Hindi pa pwede ngayon, Linda. Bukas kasi aalis si Sir Ronaldo papuntang Amerika. 4 na araw siya ron. Paliwanag naman ni Roman. Napangiti na lamang si Linda noong mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam niya sa dalawang yon. Pakiramdam niya, ang lugar na yon ang perpektong tahanan para sa kanya. Pagkatapos ng usapan na yon ay nagtungo na rin sila sa sasakyan. Hindi makapaniwala si Lindang nangyari ang lahat ng yon sa loob lang ng maikling panahon. Palagay niya talaga, padala ng Diyos sa kanya si Roman at Ronaldo. Marami pong salamat talaga. Masaya ako kasi may maipapambayad na ako sa hospital bill ni Miracle. Maluhaluhang wika ni Linda. Ibigay mo sa akin ang bank account number mo. Magta-transfer si Sir Ronaldo ng pera sa'yo. Para kahit hindi ka pa nagsisimula, may panggastos ka na para sa kapatid mo. Nakangiting sabi ni Roman. Lalong napaiyak si Linda. Hindi siya makapaniwala na may mga tao pa palang kagaya ni Ronaldo. Sobrang thank you talaga. Kailangan mo masanay kapag nandito ka na. Si Sir Ronaldo, parang anghel sa kabaitan. Pagbibiro pa ni Roman at sumakay na rin sila sa sasakyan. Hinatid siya ni Roman sa ospital. Sandali niyang binantayan si Miracle doon. Madaling araw na nang umuwi siya ng mansyon. Sa bungad pa lang, nakaabang na si Richie sa kanya. Galit na galit ang mukha nito. Anong ginawa mo? Bakit galit na galit si Brent? Sino yung sinasabi niya sumapak sa kanya? May boyfriend ka ba? Mami, si Linda may syota na. Napatayo si Doña Manuela. Si Don Ferdy naman ay nanatili lang sa sofa. Ganon din naman si Celeste. May boyfriend ka na? Sino nagsabi na pwede ka magka-boyfriend? Bayaran mo muna lahat ng utang mo sa akin bago ka lumandi! Sinampal ni Doña Manuela si Linda. Sa lakas ng sampal ay nagulo pa ang buhok ng dalaga. Hindi ko naman po siya boyfriend. Bigla lang po siyang dumating ng pagtangkaan akong pagsamantalahan ng kaibigan ni Richie. Paliwanag ni Linda. Pero mukhang walang balak maniwala sa kanya ang pamilyang yon. Told ya, Mom. Lumalandi na yang si Linda. Tingnan mo, ginabi na ng uwi. Sabat naman ng babaeng si Celeste. Ginabi po ako ng uwi dahil nagbantay po ako kay Miracle sa ospital. Wala po akong ginawang iba. Nang marinig yun ni Don Ferdy, ay nakisali na rin ito sa usapan. Nasa ospital si Miracle? Anong nangyari? Tanong lang Don. Sumakit lang yun tiyan, tinakbo na sa ospital. Arte. Gatong pa ni Richie na parang hindi naniniwalang may sakit ang kapatid ni Linda. Akala mo tutulungan kita sa pagpapa-ospital doon sa kapatid mo? Lalaki lang ang utang mo sa akin kapag ako pa rin na nagbayad ng bill niya. Kaya manigas ka dyan! Sabi ni Doña Manuela. Tiningnan ni Linda sa mata ang kanyang tiyahin. Kahit nakatiting, hindi siya nakakakita ng malasakit sa mata nito. Punong-puno yun ng pagiging mata pobre. Bakit po bang sasamahan niyo sa amin? Wala naman kaming ginawang mali sa inyo.
Sa katunayan, kayo pa nga may ginawang hindi maganda kay Mama. Namatay siya tapos biglang kayo na ang humawak ng mga naiwan niyang kayamanan. Hindi na naituloy ni Linda ang sasabihin niya nang lumapat na naman ang makalyong palad ni Doña Manuela sa pisngi niya. Sinundan pa yon ng ilang sampal kaya dumugo na ang labi ni Linda. Mabuti na lamang ay nakiawat na rin ang ibang kasambahay. Awang-awa na kasi ang mga yon sa dalaga. Ang kapal naman ng mukha mo magsalita ng ganyan. Malamang kukunin namin ang pera para sa amin dahil kami ang gumastos sa pagpapaospital sa nanay mo. Wala kang alam kaya wala kang karapatan na magsalita. Pero di naman ni Mama ang ginastos niyo sa ospital, kaya bakit kayo ganyan sa amin? Walang hiya ka talaga? Tama na, Manuela! Sigaw ni Don Ferdy. Natigilan naman si Doña Manuela. Tumayo na rin si Don Ferdy at lumapit sa kanila. Sige na, Linda. Pumasok ka na sa kwarto ninyo. Dagdag pa ng matandang lalaki. Dali-daling naglakad si Linda patungo sa bodega. Isinarado niya ang pintuan at saka sumiksik sa sulok kahit maalikabok. Umiyak lang siya ng umiyak. Paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina dahil sa sobrang lungkot na dinaranas niya. Pakiramdam niya, mababaliw na siya dahil sa ginagawang pangmamaltrato sa kanya ng mga kamag-anak nila. Kung mayroon lamang siyang sapat na lakas para isumbong sa pulis ang tiyahin niya ay ginawa niya na. Kaso sa sobrang yaman ng pamilya ng Donya, alam niyang mababayaran lang din ng mga ito ang batas. Dahil sa kakaiyak, nakatulog na lamang si Linda. Tinanghali na naman siya ng gising. Pero wala siyang balak na lumabas. Hindi siya nakakaramdam ng gutom nung araw na yon. Parang gusto niya lang tumunganga. Wala siyang gana na humarap sa mga tao. Habang nakatulala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagpadala ng text si Roman sa kanya. Ang sabi sa text, nakapag-transfer na raw si Don Ronaldo ng pera para sa advance payment. Kahit napapaano, napawi ang kanyang lungkot. Tsinempohan niyang wala na mga salot sa mansyon, naligo siya at dali-daling umalis doon. Kabanata 3. Ang pag-alis sa poder ng matapobreng kamag-anak. Makalipas ang mahigit 1 linggo, nakapagsimula na rin si Linda sa pagtatrabaho sa mansyon ni Ronaldo. Sa kanyang unang mga araw, wala siyang naging problema. Mababait ang mga tao roon. Pamilya ang turing sa kanya. Bukod pa roon, maayos niya ring nagagawa ang kanyang trabaho. Dahil dito, tuwang-tuwa sa kanya si Ronaldo. Bukod kasi sa masarap ang luto ni Linda, talaga namang magaling itong makisama sa lahat. Pero sa kabila ng pagiging perpekto ng pananatili niya sa poder ni Ronaldo, mga nagngangalit na kamag-anak naman ang naghihintay sa kanya sa kabilang mansyon. Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi. Hindi siya nagpaalam. Kahit sino sa mansyon ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Tsumetsyempo-tsyempo lang din siya sa pagpunta kay Miracle sa ospital dahil maaaring nagpupunta rin doon sina Doña Manuela. Pupuntahan mo ba ang kapatid mo sa ospital? Hatid na kita. Pag-aalok ni Roman. Pero tinanggihan ito ni Linda dahil marami na itong naitulong sa kanya. Nako, hindi na. Nakakahiya. Alam kong busy kang tao kaya ayaw na kitang abalahin pa. Sigurado ka ba? Baka mamaya guluhin ka na naman ng mga pinsan mo. Nag-aalala nitong sabi. Okay lang, kaya ko naman silang i-handle. Nakangiting wika ni Linda. Gusto mo ba kausapin ko na si Sir Ronaldo para mabayaran mo na ang utang mo sa kanila? Hindi na kailangan. Sa ilang taon kong paghihirap sa pagtrato nila sa amin, tingin ko sapat ng kabayaran yon. Ngayon kailangan ko mag-focus kay Miracle. Siya na lang ang meron ako eh. Hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawawala sa akin. Mauna na ako Maraming salamat ulit. Okay. Just call me if there's a problem, ha? Sabi pa ni Roman. Mag-isang tumungo si Linda papunta sa ospital. Pero nasa labas pa lang siya ng ospital, meron nang humila sa kanya papunta sa parking lot. Bumungad sa kanya si Doña Manuela kasama ang 2 nitong anak at ang 2 nitong tauhan. Bitiwan niyo ako! Anong akala mo? Makakatakas ka na sa utang mo sa amin? Sabi ni Doña Manuela at sinampal siya ulit ng malakas. Matagal na akong bayad sa utang namin sa inyo. Yung pangmamalupit niyo sa aming magkakapatid, yung pagpapahirap niyo, sapat ng kabayaran yon. Wala na akong dapat pang bayaran sa inyo. Sagot ni Linda.
Dahil dito ay mas lalong nanggalaiti ang matandang babae. Nasa aktong sasampalin ulit nito si Linda, pero may isang kamay na sumalag sa kamay ni Doña Manuela. Nagulat si Linda nang makita na sa harapan niya si Roman. May mga kasama rin itong mga tauhan. Hindi yata tamang nananakit ang isang matanda ng isang dalaga, sabi ni Roman nang may halong pangaasar. Nagsalubong ang kilay ni Doña Manuela. Maging ang dalawa nitong anak ay naging tensyonado na rin dahil sa biglang paglitaw ni Roman. At sino ka naman? Tanong ni Doña Manuela at agad namang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ni Roman. Ako? Kaibigan ako ni Linda. Let's say, ako yung kaibigan niyang ayaw sa mga taong katulad ninyo. Inakbayan ni Roman si Linda. Hoy, huwag ka maangas dyan ha. Ipabugbog kita dyan sa mga tao namin eh. Sumabat naman si Richie na akala mo matapang, pero numero 1 rin namang duwag. I guess kayo yung Doña Manuela, at itong dalawang ito ang mga bubwit nyo. Dagdag pa ni Roman, lalo namang nakaramdam ng inis si Doña Manuela. Huwag kang makisali rito kung ayaw mo magbago ang takbo ng buhay mo. Sabi ni Doña Manuela habang nakataas pa ang isa nitong kilay. Tama po kayo ng taong pinagbabantaan, kasi hindi po ito umuurong sa mga bata. Biglang sumenyas si Doña Manuela sa mga tao niya, pero sumenyas din si Roman sa mga kasamahan nito. Mas marami ang kasama ni Roman kaya walang nagawa ang mga tauhan ng matandang babae. Itigil nyo na ang pagmamalupit nyo kay Linda. Dahil magmula ngayon, wala na kayong karapatan na hawakan ang buhay niya. Sino ka bang lalaki ka at bakit ka nakikialam? Ikaw ba ang boyfriend ng malanding ito? Wala kang alam sa taong yan. Malaki ang utang niyan sa akin. Kapag hindi yan nagbayad, ipakukulong ko ang babaeng yan. Halos manginig na si Doña Manuela dahil sa sobrang inis. Hindi nito matanggap na may isang taong kumakampi kay Linda. May karapatan kayo magkaso, pero may karapatan din si Linda na ipagtanggol niya ang sarili niya. Kung iaakyat niyo to sa korte, tutulungan ko si Linda para harapin kayo. Linda, tara na. Naghihintay na si Miracle sa room niya. Saad ni Roman at sandali pang ngumisi kina Doña Manuela. Hindi na nagsalita pa si Linda. Masyado siyang nawindang sa mga nangyari. Sa buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakakita ng taong kayang sagot-sagutin si Doña Manuela. Habang naglalakad sila papasok ng ospital, kinausap ni Linda si Roman. Maraming salamat pero ayaw kitang madamay sa gulong meron ako. Ginawa ko ito kasi magkaibigan naman tayo. Isa pa, sinabi rin sa akin ni Sir Ronaldo, bantayan kita. Nasabi ko kasi sa kanya last time na may mga gumugulo sa'yo. Hindi ko alam ha, pero ang gaan ng pakiramdam sa'yo ni Sir. Hindi ako makapaniwala na darating ang araw may mga taong kakampi sa akin. Masyado akong nasanay na lumalaban ng mag-isa. Kalungkutan ang bumaka sa mukha ni Linda. Tumigil sa paglalakad si Roman at tinawakan siya sa magkabilang balikat. Malapad ang ngiting ipinakita sa kanya ng lalaki. Linda, gusto naming maging matibay kang tao. Kailangan mong matutunan kung papaanong lumaban para ipagtanggol ang sarili mo at ang kapatid mo. Dahil hindi habang buhay may mga taong nandito para sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Tumangu-tangu na lamang si Linda bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa kwarto ni Miracle. Naabutan nilang gising ang dalagita. Nakangiti ito nang makita silang dalawa. Sumenya-senyas ito na tanging si Linda lang ang nakakaintindi. Uy, ano ka ba bunso? Hindi ko siya boyfriend. Kaibigan lang siya. Pabulong na wika ni Linda. Anong sabi niya? Tanong naman ni Roman. Ang sabi niya magandang hapon daw sa'yo. Magandang hapon din sa'yo, Miracle. Huwag kang kabahan ha. Magiging ayos din ang operasyon mo. Sabi ni Roman na pinapalakas ang loob ng dalagita. Matapos nilang dalawin si Miracle, nauna nang umuwi si Roman dahil may kailangan pa itong gawin. Habang si Linda naman, kinailangan niyang pumunta sa mall para mamili ng mga kakailanganin nila ng kanyang kapatid sakaling lumipat na sila sa mansyon ni Ronaldo. Habang namimili siya sa grocery, sa hindi inaasahang kamalasan, naroon din pala ang pinsan niyang si Celeste, kasama ang mga barkada nito. Iiwasan na siya pero huli na nang makita siya nito. Tingnan mo nga naman, matapos siyang ipagtanggol ng knight and shining armor niya, nandito siya sa mall para mamili ng kung ano-ano. Kasi naman, nakakubra na naman ng pera ang bruha.
sabi ni Celeste at lumapit pa ito sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pakiusap, ayoko ng gulo. Huwag dito, Celeste, please. Pakiusap ni Linda. Pero base sa itsura ng kanyang pinsan, wala itong balak na lubayan siya. Lumapit pa ito sa kanya at tinanggal ang isang botones ng damit niya. Wow, sexy. Kaya pala nakakuha ng sugar daddy. Nagtawanan ng mga kasama ni Celeste. Walang kamalay-malay ang mga taong nandun na binubuli na pala si Linda. Alam mo ba kung bakit kami galit sa pamilya nyo? Kasi dapat si Mami ang pamamanahan ni Lolo noon. Pero dahil bida-bida ang mama mo, sa kanya napunta lahat. Well, patay naman na ang mama mo, kaya napunta na rin sa amin ang lahat ng dapat sa amin. Buti nga yon, wala na ang mama mo, para mabawasan naman ang mga taong pabida sa mundong to. Right, girls? Sumang-ayon ang barkada ni Celeste. Pinagtatawa na ng mga yon ang nangyari sa ina ni Linda. Nung mga sandaling yun, nakakaramdam na ng galit si Linda. Pero pinipigilan pa rin niya ang kanyang sarili. Alam niya na kapag pinatulan niya pa si Celeste, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Isa pa, ayaw niya nang gumawa pa ng eksena. Aalis na ako. Biglang hinablot ni Celeste ang buhok niya. Kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Nanlilisik ang mata ng kanyang pinsan. Galit na galit itong tumitig sa kanya. Ayaw ko sa lahat yung umiiwas sa usapan. Kinuha ni Celeste ang bote ng mantika sa kolum. Binuksan nito ang bote at saka ibinuho sa ulo ni Linda. Ikinagulat ni Linda ang ginawa ng kanyang pinsan. Dahil dito, tuluyan ang nawala ang pasensya ni Linda. Bigla niya ring naalala ang mga sinabi ni Roman. Kailangan niya ring matutunan na ipagtanggol ang sarili niya sa mga ganong sitwasyon. Ano, bakit ganyan ka makatingin? Lalaban ka? Try me! Hindi na pinatapos ni Linda si Celeste sa pagsasalita. Sinampal ni Linda ang kanyang pinsan. Sa lakas ng sampal ay napaupo ang dalaga. Matagal na ako nagtitimpi sa kagaspangan ng ugali mo. Nagtitimpi lang ako sa'yo dahil ginagalang ko pa rin ang pamilya natin, Celeste. Pero ngayon, punong-puno na ako. Hindi ko na kayang palagpasin ang mga ginagawa niyo sa amin. Kumuha si Linda ng isang boteng toyo. Binuhos naman niya yon kay Celeste. Gulat na gulat ang mga kabarkada ng dalaga. Walang magawa ang mga yon nang makitang palaban si Linda. Yan, ganyan ang dapat sa'yo. Total napakababoy ng pagkatao mo. Toyo para sa'yo para mukha ka ng adobo. Walang hiya kang Linda ka! Bumangon si Celeste, pero bago pa ito makalapit, sinampal ito ulit ni Linda. Dumausdo si Celeste sa sahig na puno ng magkahalong mantika at toyo. Hindi pa nakontento si Linda. Hinawakan niya sa buhok ang pinsan niya at isinubsob niya ang mukha ni Celeste sa sahig. Kaya naman halos hindi na makilala ng mga kasama nito ang mukha ni Celeste. Bukod sa natanggal na ang makeup, maitim na rin ang mukha nito. Wisit ka talagang, Linda ka! Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang damit ko? Galit na wika ni Celeste. Lalapit pa sana ito ulit pero dumating na ang mga security para awatin sila. Wala akong pakialam sa suot mo. Kahit magpalit ka pa, isusubsob ko pa rin ang mukha mo para naman maranasan mong humalik sa lupa. Dahil sa nangyari, dinala sila ng mga security sa admin's office. Pareho silang pinagbayad sa mga nasira nilang gamit. Buti na lang ay may daladalang pera si Linda noong mga sandaling yon. Habang si Celeste naman ay credit card lang na hindi naman binabasa ng machine. Isusumbong kita kay Mami. Sinasabi ko sa'yo, hindi niya to palalampasin. Pagbabanta ni Celeste. Pero hindi na natatakot si Linda nun. Sa halip, mas lalo pa siyang tumapang. Wala na siyang pakialam kung anuman ang magiging reaksyon ng kanyang tiyahin. Magsumbong ka sa kahit sino, wala akong pakialam. Basta ito lang ang tatandaan mo. Hinding-hindi mo na ako mabubuli. Hindi nyo na kami maaapi ng kapatid ko. Tumahimik lang ang dalawa nang sawayin na sila ng kaharap nila sa table. Makalipas lang ang ilang sandali, pinalabas na rin sila ng mga admin nang maayos na nila ang mga dapat ayusin. Sabay silang naglakad ni Celeste palabas ng mall na yon. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, tandaan mo yan! Gigil na sabi ni Celeste. Hindi ako natatakot sa pagbabanta mo. Hihintayin ko yung sinasabi mo. Sagot naman ni Linda. Nauna nang umalis si Celeste kahit sobrang dumi ng suot nito. Nanlalagkit naman si Linda habang nakatayo sa bangketa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya inakalang ganun pala ang pakiramdam ng lumalaban. Pakiramdam niya,
may parte ng kanyang pagkatao ang nabuo ng dahil sa ginawa niya. Bago siya umuwi ng mansyon ni Ronaldo, ay nakapagpalit na siya ng kanyang kasuotan. Pero naroon pa rin ang amoy toyo at mantika. Pagpasok niya ng mansyon ay nakasalubong niya si Ronaldo. Nagtataka itong tumingin sa kanya at nagtanong. Linda, tumambay ka ba sa kusina? Tanong ng matanda. Hindi po, bakit po? Para ka kasing adobo na kulang sa timpla. Natatawang sabi pa ni Ronaldo. Napangiti na lamang si Linda. Napangiti na lang din ang matandang si Ronaldo. Nagtataka man sa naging reaksyon ng dalaga, natuwa na lang din siya para sa babae. Napapailing si Sir Ronaldo. Hanggang sa mga puntong ito, hindi pa rin niya alam kung bakit ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam kay Linda. Dumaan ang 2 araw. Matagumpay na natapos ang operasyon ni Miracle. Inilabas na rin ito ng ospital at sa mansyon na ni Don Ronaldo magpapagaling. Wala namang humpay sa pasasalamat si Linda kay Ronaldo at Roman dahil kung hindi sa kanila, hindi magiging mabuti ang lagay ng kanyang kapatid. Marami pong salamat, Sir Ronaldo. Hindi ko po alam kung bakit ang bait-bait niyo sa akin, pero super thank you po. Maiyak-iyak na sinabi yon ni Linda habang nasa loob sila ng silid ni Miracle na mahimbing ang tulog. Walang anuman, magaan ang loob ko sa'yo. Pakiramdam ko isa akong ama sa inyong 2 ng kapatid mo. Isa pa, ang mabubuting bata na katulad ninyo ang dapat tinutulungan. Hinawakan pa ni Ronaldo sa ulo si Linda habang malapad ang ngiti. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Dahil sa mabilis na pagbuti ng kalagayan ni Miracle, madali itong nakarecover. Nagagawa na nitong makatayo at makakilos ng kaunti. Dahil doon, mas lalong ginanahan si Linda sa pagtatrabaho. Bukod sa pagluluto sa mansyon, sumasideline din siya ng pagbebenta ng mga ukay-ukay na damit. Kailangan niya kasing makaipon ng malaking pera. Balak niyang ipasok si Miracle sa isang paaralan na kung saan mga kagaya lang din ni Miracle ang makakasama niya. Gusto ni Linda na mas mapalawak pa ni Miracle ang kaalaman nito sa mga bagay-bagay. Yon ang isa sa mga bagay na pangarap niya para sa kanyang kapatid. Pagkatapos magluto, lumalarga na si Linda sa syudad para kitain ang mga buyer na nakakausap niya sa online. Ganun palagi ang ginagawa niya para lang mas kumita siya ng malaki. Nakakapagod pero masaya itong ginagawa ni Linda. Kapag iniisip niya si Miracle, nawawala ang maghapon niyang pagbabanat ng buto. Masyado ka na nagiging abala ha? Ipahinga mo naman ang sarili mo. Kailangan mo yon bilang tao. Sabi ni Roman nang dalawin ng binata si Linda sa kusina. Kailangan eh. Alam mo naman, mataas ang pangarap ko para kay Miracle. Gusto kong matupad niya yung pangarap niyang maging sikat na artist. Magaling kaya magpinta si Miracle. Nangingiting sabi ni Linda. Ang swerte naman ni Miracle. May ate siya na handang gawin ng lahat para sa kanya. Alam mo, yung mga kagaya mo, ikaw yung may mas malaking chance na maging successful sa buhay. Ituloy mo yan. Pero paminsan-minsan, magpahinga ka rin. Alagaan mo ang sarili mo. Ikaw lang ang tinitingala ng kapatid mo. Baka malungkot siya kapag ikaw naman ang nagkasakit. Maraming salamat, Roman ha. Nakakatulong talaga yung mga wisdom mo sa akin. Kabanata 4. Ang tunay na ama. Dumaan pa ang 1 buwan at sa poder ni Ronaldo, umayos ang pamumuhay ng magkapatid. Natutulog na sila sa malinis at maluwag na silid. Nakakakain na rin sila ng matino sa araw-araw at bukod pa ron, mayroon na rin silang sariling pera na nanggagaling sa mga racket ni Linda. Pinagsasabay ng dalaga ang kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. Dahil konting tiis na lang, maipapasok na rin ni Linda ang kanyang nakababatang kapatid sa paaralan. Naku, walang anuman bunso. Nangako ako sa mama natin na kahit na anong mangyari, aalagaan kita. Huwag ka mag-alala, malapit na makaipon si ate. Sabi ni Linda habang nasa loob sila ng silid nung hapon na yon. Muling nag-sign language si Miracle. Nagpapasalamat ito sa kanyang ate sa walang sawang pag-aaruga nito sa kanya. You're welcome. Basta hanggang nandito ang ate, hindi kita pababayaan. O sige na, magpahinga ka na muna. Yung gamot mo kailangan mo pa rin inumin yun, okay? Tumangutango si Miracle sa kanya. Lumabas na rin siya ng pinto ng may ngiti. Noong hapon na yon, pupunta siya sa mansyon ni Doña Manuela.
Kukunin na kasi niya ang ilang panggamit nila na naiwan doon. Hindi magawang abandonahin ni Linda ang mga yon dahil karamihan doon alaala ng kanilang namayapang ina. Kaya kahit na alam niyang maaaring magkagulo, pupunta pa rin siya roon sa ngalan ng pagpapahalaga niya sa gamit ng kanyang ina. Are you ready? Sigurado ka bang itutuloy mo ito? Para kang papasok sa lugar ng leon sa gagawin mo. Nag-aalalang sabi ni Roman habang nakasakay sila sa sasakyan. Hindi na ako yung dating Lindang takot sa kanila. Lately, na-realize ko na hindi dapat ako maging mahina sa harapan nila. Kailangan ko silang tapatan o masigitan. Kung sila Leon, ako magsisilbing agila na iipot sa kanila. Sabi ni Linda na mararamdaman ang buong tapang sa tinig. Wow, ibang-iba ka na sa dati kong nakilala. New version of Linda, a warrior one. Ang sabi sa mga palabas na napanood ko noon, ang isang tao raw ay humihina kapag may pinoprotektahan. Hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, mas lumalakas ang tao kapag may kailangan siyang alagaan at ilayo sa kapahamakan. Tingin ko ganun ako ngayon. Ngumiti si Linda kay Roman. Maaliwalas ang kanyang mukha. Bumalik na kasi ang dati niyang katawan. 1 buwan pa lang siya sa poder ni Ronaldo pero naging maayos ang kanyang kalusugan. You know what? Miracle is always miracle. Palagay ko, nagmilagro talaga ang kapatid mo. Biglang nagbagong lahat dahil siya ang pinaguhugutan mo. Nakangiting wika ni Roman. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa mansyon ng kanyang kamag-anak. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. You can do it, Linda. Nandito lang ako sa labas. Tumango ang dalaga. Taas noo siyang bumaba ng sasakyan. Paglapit niya sa gate, nagulat ang 2 gwardya na kilala rin naman niya. Hinayaan lang siya na makapasok ng mga yon. May poise at talagang mataas ang kumpiyansa ni Linda nang maglakad siya papasok. Ginamit niya ang natutunan niya noon sa pagmomodel. Simple lang ang suot niya noon, pero ramdam na ramdam ang kanyang pagiging fierce. Pagpasok niya sa main door ng sala, inabutan niyang naroon na magkapatid na Richie at Celeste. Tila agad na nag-usok ang ilong ni Celeste, habang si Richie naman ay napanganga na lamang. At ang kapal na mukha mong pumunta rito matapos ang ginawa mo sa akin, no? Bungad ni Celeste. Wala akong oras para sa'yo, Celeste. Nandito lang ako para kunin ang ilang gamit ni Mama na naiwan ko. Tumingin si Linda sa isang kasambahay sa gilid at saka tinawag yon. Aling Ineng, pwede niyo po ba akong tulungan na ilabas ang 2 kahon na nasa bodega? Magaan lang naman po yun. Hindi nagdalawang isip ang kasambahay. Lumapit ito sa kanya. Maglalakad na sana sila nang biglang humarang sa dinadaanan nila ang babaeng si Celeste. Tingin mo papayagan kita sa gusto mo? Kung tutuusin nga, trespassing ka na. Hindi ka na taga rito. Buwelta pa ni Celeste. Baka nakakalimutan mong dati namin tong bahay na inangkin nyo lang. Kaya tumabi ka dyan. Ayoko makapanakit ng tao ngayon. Hindi tumatabi si Celeste. Samantalang nakita naman ni Linda na biglang tumakbo si Richie papunta sa bodega. Nang akalain niyang ikakandado na ni Richie ang bodega, sinubukan na nitong patabihin ng puwersahan si Celeste. Tinulak niya ang dalaga at napaupo pa ito sa sahig. Sakto namang biglang dumating si Don Ferdy, nakakababa lang ng hagdanan. Anong nangyayari dito? Linda? Nagtatakang tanong ng matandang lalaki. Lumapit ito sa kanila. Nanlalaki ang mata ni Don Ferdy nang makitang nakaupo sa sahig si Celeste. Dad, itong si Linda ay tinulak niya ako. Is that true, Linda? Seryoso lang na nakatitig si Don Ferdy sa kanya. Opo, tinulak ko siya. Ayaw niya po kasing tumabi. Kukunin ko na po kasi ang mga gamit ni Mama sa bodega. Aalis na ako rito. Matapang niyang sagot. Aalis? Tingin mo makakaalis ka rito? May utang ka pa sa pamilya namin. Ipapakulong ka namin kapag hindi ka nagbayad. Sabat pa ni Celeste. Hinarap ni Linda ang kanyang pinsan. Tinarayan niya ito at sinabihan ng, Try me. Hindi na pinansin pa ni Linda ang mag-ama. Diretso na siyang nagtungo sa loob ng bodega. Nakasalubong pa nga niya si Richie, nakalalabas lang din doon. Hindi niya alam kung anong ginawa ng lalaking yun sa loob, pero wala na siyang pakialam. Kinuha na niya ang 2 kahon na hindi naman kalakihan. Kasama niya ang kasambahay na si Ineng. Pagdaan nila sa sala, napansin niyang patawa-tawa si Richie.
Habang si Celeste naman ay abot langit ang galit na wala rin namang magawa dahil pinipigilan ito ni Don Ferdy. Huwag mo sanang pagsisihan ang pag-alis mo rito, Linda. Huling sabi ni Don sa kanya. Kahit kailan, walang tao na magsisisi na dahil umalis siya sa impyerno. Bago siya makarating ng gate, narinig niya pa si Celeste na sumigaw. Alam ko ang tinutuluyan mo! Susunugin ko kayo! Pumasok na lamang si Linda sa loob ng sasakyan. Nakahinga na rin siya ng maluwag nang mailapag ng 2 kahon sa backseat. You okay? Tanong ni Roman. Yes, okay lang ako. Ang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko, nakatakas na ako sa impyerno. You deserve it. So, tara na. Balik na tayo sa paraiso. Natawa na lamang sila pareho sa sinabi ni Roman. Nang makabalik na sila sa mansyon, inilapag na muna ni Linda ang 2 kahon sa kanilang storage room. Sinalubong sila ni Ronaldo sa sala. Oh, nandito na pala kayo. Mabuti pa pumunta na kayo sa dining area natin. Naroon na sila lahat. Sabi ni Ronaldo. Sino pong lahat, sir? Tanong naman ni Linda. Sino pa ba? Ang mga kasambahay, pati na rin si Miracle. Kayo na lang ang hinihintay. Sabay-sabay tayong maghahapunan. Nakangiti nitong tugon. May okasyon po ba, sir? Tanong ni Roman na nangingiti na rin. Okasyon? Siguro okasyon na rin ay pagdiwang ang magandang sales ng negosyo natin. So let's go? Nauna nang naglakad si Ronaldo. Magkakasama silang kumain sa dining room. Ramdam na ramdam talaga ni Linda na parang pamilya sila roon. Hindi iba ang turing sa kanila ni Ronaldo. Pagkatapos kumain ay pinagpahinga na rin ni Ronaldo ang mga kasambahay. Lahat ng gawain ay ipinagpabukas na. Maging si Roman din ay nagtaka kung bakit bigla-bigla na lang nagiging bibo ang kanilang boss. Dakong 10:00 ng gabi, hindi makatulog si Linda. Kaya naman naisipan niya nang lumabas muna ng kanilang silid. Tahimik na ang paligid, malaki ang mansyon, at sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang music room. Nakita niya ang piano na nandoon. Napangiti ang dalaga. Naalala niya pa kasi nung buhay pa ang kanilang ina. Madalas na tinuturuan siya ng nanay nila kung papaanong tumugtog ng piano. At isa nga sa natutunan niya ay ang compose daw di umano ng kanyang ama. Ayon kasi sa ina nila, composer ang tatay nila, habang ang nanay naman nila ang talagang tumutugtog ng piano. Hindi na napigilan ni Linda ang kanyang sarili. Lumapit na rin siya sa piano. Umupo siya at saka sinimulang tugtugin ang natutunan sa kanyang ina. Napapapikit pa siya habang tumitipa sa bawat tiles ng piano. Damang-dama niya ang bawat tunog sa bawat pagdiin ng kanyang daliri. Hindi niya na namamalayan ang paligid niya. Tila ba pansamantala siyang nawala ng pakialam. Ang tangi lamang niyang nararamdaman at naririnig ay ang ganda ng melodiya ng tinutugtog niya. Nang matapos na siyang tumugtog, saka lamang niya idinilat ang kanyang mata. Laking gulat niya nang makita niya si Ronaldo na nasa likuran niya. Nagtataka, hindi makapaniwala na tinugtog niya yon. Tila may nangingilid na luha sa gilid ng mata ng matanda. Sorry po kung pinakailaman ko. Pasensya na po. Nagandahan lang po talaga ako sa piano at namiss ko lang po talagang tumugtog. Sorry po, Sir Ronaldo. Saan mo natutunan ang tugtuging yan? Tanong ng matanda. Po, sa mama ko po, bakit po? Nagtataka ring tanong ng dalaga. Blue waves and the stars of sadness. Biglang natameme si Linda nang marinig yun. Ang sinabi ni Ronaldo kasi ay ang mismong pamagat ng kanyang tinugtog. Na kung hindi siya nagkakamali, bukod sa kanilang dalawa ni Miracle, wala nang iba pang nakakaalam ng pamagat na yun kundi ang kanyang ina. Bakit niyo po alam yan? Blue waves. Simbolo ng pagmamahala ng 2 tao na kahit maalo ng buhay, sinubukan nilang maglayag at maging matatag. Stars of sadness. Sa dulo ng kanilang paglalayag, kinailangan nilang maghiwalay ng landas. At sa pagkawasak ng pag-ibig na kanilang binuo, saksi ang mga bituin na tila malungkot na kumikislap sa kalangitan. Sa hindi malamang dahilan,
Bumilis ang tibok ng puso ni Linda. Hindi siya sigurado, pero tila nagkakaroon na siya ng ideya. Blue Waves and the Stars of Sadness. Ginawa ito ng isang lalaki bago sila tuluyang paghiwalayin ng tadhana. At ang huling habilin niya sa babaeng mahal niya, tugtugin ito palagi at ituro sa kanilang magiging anak. Sir Ronaldo, ano pong sinasabi niyo? Naguguluhan po ako. Iya, ang tugtog na yan at ang pamagat na sinabi ko sa iyo ay ako mismo ang gumawa. Sir naman, palabiro kayo. Paano pong kayong gumawa ng tugtog na yon sabi ng mama ko, si Papa ang gumawa nito. Natigilan si Linda nang mapagtanto niya na kung ano ang ibig sabihin ni Ronaldo sa kanya. Nag-init ang mukha niya. Tila may naramdaman siyang kirot sa kanyang puso. Kayo po ba ang papa ko? Tuluyan ang bumuhos ang luha ng dalaga. Ang matagal niya nang hinihiling na makita ay nasa harapan niya na. Pero dahil marami pa siyang hindi nalalaman, hindi agad magawang maging masaya. Ikaw nga ang anak namin ni Cecil na hindi ko nasilayan, anak. Sandali. Kung ikaw nga si Papa, bakit mo kami iniwan noon ni Mama? Saan ka nagpunta? Tumaas na ang tinig ni Linda. Nag-e-echo pa ang boses niya sa buong silid. Hindi ko kayo iniwan. Pinaghiwalay kami ng mga magulang niya. Mahirap na binata lang ako noon. Isa lang akong simpleng composer ng mga tula at kanta. Nagtatanghal sa gabi sa kung saan saang club. Minahal ko ang mama mo pero nang mabuo ka namin, hindi yun nagustuhan ng mga magulang niya. Pinakulong nila ako. Pinalabas nilang ginahasa ko ang mama mo kahit hindi naman. Pareho namin ginustong nangyari. Sinubukan akong ipaglaban ang mama mo, Iha. Pero sa huli, sumuko rin siya. Dahil kapag ipinilit niya pa ang relasyon namin, mas lalong magiging komplikado ang buhay ko sa loob ng kulungan. Kaya mula noon, hindi na ako dinalaw pa ng mama mo. Sinabihan ko rin siya noon na huwag sasabihin sa magiging anak namin kung sino ang ama niya. Dahil wala akong mukhang maihaharap sa iyo noon nung nalaman mong isa akong preso. Paglaya ko, matapos ang maraming taon, ginawa ko ang lahat para maging successful. Kung ano-anong negosyo ang pinasok ko hanggang sa makarating na ako sa ganitong posisyon. Pero nang balikan ko ang mama mo sa probinsya kung saan kami nagkakilala, wala na sila ron. Ang sabi nandito na raw sa Maynila. Hinanap ko siya rito. Ang sabi ng iba ninyong kamag-anak, nasa Amerika kayo at may bago ng pamilya. Kaya dahil doon, hindi na ako nagpakita pa. Ayoko nang guluhin ang masayang buhay ng mama mo. Patawarin mo ako kung sumuko ako. Ang buong akala ko, kinalimutan na ako ng mama mo. Litanya ng matanda. Sa mga nalaman ni Linda, tila nabuo na ang nawawalang parte ng kanyang pagkatao. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil sa wakas, nakita niya na ang tatay niya. Pero malungkot din siya para kay Ronaldo dahil sa sinapit nito sa kamay ng lolo at lola niya. Linda anak, patawarin mo ako kung buong buhay mo wala ako sa tabi mo. At patawarin mo ako dahil nang mawala ang mama mo, wala rin ako. Alam kong naging mahirap sa iyo ang buhay na meron ka. Kaya humihingi ako ng patawad. Niyakap na agad ni Linda si Ronaldo. Hindi niya na yun pinagsalita pa. Sobrang higpit ang kanyang yakap. Dito niya napagtanto na kaya pala magaan ang loob nila sa isa't isa. Tama na po. Ayoko nang marinig na nasasaktan kayo. Ang mahalaga sa akin, nandito na po kayo sa tabi ko. Hagulgulan ang maririnig sa music room. Ang matagal na pangungulila ay nawala agad sa isang yakap lamang. Ngayong nandito na ako sa tabi mo,
Wala nang kahit na sinong maaaring manakit sa'yo. Naiintindihan mo ba? Kayong dalawa ni Miracle, poprotektahan ko kayo hanggang sa huli. Biglang umubo si Ronaldo. Pagtingin ni Linda sa bibig ng kanyang ama, nakita niyang may dugo roon. Biglang nakaramdam ng hilo ang matanda. Buti na lang ay nasalo agad dito ni Linda. Tay! Tay, ano nangyayari sa'yo? Wala nang malay si Ronaldo sa mga sandaling ito. Kaya naman sumigaw na ng tulong si Linda. Tulong! Roman, tulungan mo kami! Buti na lang ay nasa sala pa si Roman nung mga oras na yon. Pinuntahan agad sila ng binata. Bigla na lang siyang umubo tapos may dugo. Tapos nahilo siya. Kailangan dali natin siya sa ospital. Binuhat agad ni Roman ang matanda. Wala silang sinayang na pagkakataon. Pinaharurot ni Roman ang sasakyan patungo sa ospital. Pagdating nila roon ay agad na inasikaso si Ronaldo. Naiwan silang dalawa sa labas habang umiiyak si Linda. Anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya? Ngayon na lang kami nagkita sa loob ng mahabang panahon na wala siya sa tabi ko. Napatingin si Roman sa dalaga. Sa sinabing yun ni Linda, nagets agad ng binata na si Linda ang matagal nang hinahanap ni Ronaldo. Samantala, naghintay na lamang sila sa labas ng silid. Nakaupo lang sila sa bakal na bench habang nagdarasal. Wala namang humpay ang iyak ni Linda. Nababahala siya. Hindi siya mapalagay sa kinauupuan niya. Kabanata 5. Ang katapusan. Habang nasa hallway sila na naghihintay ng update mula sa doktor, naisipan na ni Roman na ipaliwanag kay Linda ang tungkol sa sakit ni Ronaldo. Ang sabi sa akin nun ni Sir Ronaldo, sa oras na mahanap niya na ang anak niya, gusto niyang ako magsabi sa anak niya ng tungkol sa kalagayan niya. Hindi niya kasi kayang sabihin. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ka. Wika ni Roman. Anong ibig mong sabihin, Roman? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Linda, may leukemia si Sir. May taning na ang buhay niya. Nang marinig yun ni Linda, tila gumuho ang mundo niya na nagsisimula pa lang sanang mabuo. Nanikip ang kanyang dibdib. Tila ba wala ng luha ang lumalabas sa mata niya kahit na umiyak pa siya ng umiyak. Humagulgol na lamang si Linda. Niyakap ito ng binata ng mahigpit. Halos 1 oras din nata silang magkayakap, mapakalma lamang si Linda. Mga ilang sandali lang, lumabas na ang doktor. Kagaya ng sinabi nito nung unang beses na nagpunta si Roman at Ronaldo doon, ganun pa rin ang sinabi. 6 na buwan na lang ang itatagal ng matanda. Nang makapasok sila sa loob ng silid ni Ronaldo, inabutan nila itong gising. Nakangiti pa ito nang lumapit sa kanila. Patawarin mo ako, anak, kung dinatnan mo na ang ama mo sa ganitong kalagayan. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Papa. May awa ang Diyos. Hindi niya po kayo pababayaan. Sabi naman ni Linda na pinipigilan na lamang hindi maiyak. Masaya ako dahil kahit lumaki kang wala ako, lumaki kang mabuti. Anak, kapag wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang pagiging mabuti mo sa kapwa, ha? Papa naman, ngayon na nga lang tayo ulit nagkasama tapos ganyan pa ang sasabihin mo. May halong tampo ang tugon ni Linda. Oo nga naman, sir. Dapat happy-happy lang tayo. Sumabat naman si Roman. Matapos ang sandaling pagsusuri sa matanda, ay lumabas na rin sila ng ospital. Pumalik sila ng mansyon para makapagpahinga na muna si Ronaldo. Ang sabi kasi ng doktor, mas makakabuti kung hindi na muna magkikilos ang matanda. Masyado raw kasing napagod ang katawan nito. Nakatulog agad si Ronaldo. Naiwan doon si Roman para magbantay. Habang si Linda naman ay sandaling umalis. Pumunta siya sa storage room para kunin ang larawan ng kanyang ina para ibigay sa ama niya pagkagising. Hinanap niya ang 2 kahon. Pagbukas niya ng isa, bumungad sa kanya ang palaka na hindi naman kalakihan. Alam na niya kung sino ang naglagay nun. Si Richie lang naman ang nag-aalaga ng palaka sa mansyon kaya hindi siya magkakamali ng hinala. Takot si Linda sa palaka pero dahil sa lahat ng nangyari, tila tinakasan siya ng takot at mas nangingibabaw ang kalungkutan.
Dinakma niya ang palaka at kaswal na itinapon lang sa bintana. Kinuha niya ang larawan ng ina. Napangiti siya nang makita ulit yon. Mama, sa wakas nakita ko na po si Papa. Kaso Mama, ilang buwan na lang namin siyang makakasama eh. Bakit ganun? Bakit kung kailan mabubuo na ulit ang mundo ko, saka naman ito awa sa akin agad? Hindi ba ako pwedeng maging masaya, Ma? Umiyak na naman ang dalaga. Hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, palagi lang pinatitikim sa kanya ang masasayang sandali. Bumalik na lamang si Linda sa tabi ng kanyang ama. Pinalitan niya si Roman sa pagbabantay dahil kailangan na rin ng binata na magpahinga. Sa kakaiyak, nakatulog na si Linda habang hawak ang kamay ni Ronaldo. Umaga na nang magising siya. Sakto namang kagigising lang din ni Ronaldo nung oras na yon. Oh, bakit diyan ka natulog? Baka naman sumakit ang katawan mo. Nag-aalalang sabi ni Ronaldo. Ayos lang ako, Pa. Papa, may papakita ko sa inyo. Inabot ni Linda ang larawan ng kanyang ina. Bigla namang umarko ang ngiti ng matanda. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na kaligayahan. Alam mo bang ako ang kumuha ng larawang ito? Seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Oo, ako ang kumuha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, itinakas niya pa sa atin niya, si Manuela. Ang galing naman. All this time, akala ko isang mahusay na photographer ang kumuha ng larawan na yan. Aba, marunong ka rin palang mambola, ha? Natawa na lamang si Ronaldo. Kanino ba ako magmamana? Di sa'yo. Sabi ni Mama, malakas ka raw mambola eh. Malakas lang talaga ang dating ko, kaya siya nahulog sa akin. Sabay na lang silang natawa sa pinag-uusapan nila. Sa mga sumunod na araw, talagang sinulit nila ang bawat oras. Namasyal sila sa kung saan-saan. Kumain sila sa kahit na anong mamahali na restauran. Lahat ng gusto ni Linda at Miracle ay binili nila sa mall. Kahit na anong bagay na makakapagpasaya sa kanilang mag-aama, ginagawa na nila. Dahil alam nila pareho na darating ang araw na matutuldukan na rin ang lahat. Hindi pa tanggap ni Linda ang katotohanang mawawala sa kanyang ama. Pero kahit na papaano, paunti-unti niyang pinaghahandaan ang araw na yon. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang mga araw na nakakasama niya ito. Ano, nag-enjoy ba kayong dalawa? Tanong ni Ronaldo habang nasa biyahe sila. Nag-sign language si Miracle kay Ronaldo. Ang sabi niya po, sobrang saya niya raw. Pakiramdam niya, ikaw rin daw po ang papa niya. Pagpapaliwanag ni Linda. Ituring mo na rin akong ama mo, iha. Kasi ikaw, anak na rin ang turing ko sa'yo. Ginulo pa ni Ronaldo ang buhok ni Miracle. Ganon din ang kay Linda. Pagdating nila sa mansyon, inalalaya ng mga kasambahay si Ronaldo para makapasok doon. Naiwan naman si Linda at Roman sa garahe dahil may mahalagang sasabihin ng binata sa kanya. Yung tiyahin mo, naghahanda na ng ikakaso sa'yo tungkol dun sa utang mo sa kanila. Sabi ni Roman. Nawala ang ngiti ni Linda. Hindi ako natatakot dahil alam ko na wala akong ginawang masama sa kanila. Ngayong kasama ko na si Papa, mas lalong lalakas ang loob ko. Lalabanan ko sila. Tugon naman ni Linda. Yan ang gusto ko sa'yo, palaban. Di ba, Linda? Sakaling ituloy nila ang kaso na yon, meron akong kilalang malupit na abogado. Siguradong matatalo natin ang mga yan. At yung tungkol sa yaman ng mama mo na inangkin nila, pinakilos ko na ang mga tao ni Sir Ronaldo. Naabala ka pa. Hinayaan mo na lang sana na ako mag-asikaso ng mga yan. Nahihiyang sabi naman ni Linda. Si Sir Ronaldo ang nagsabi sa akin. Alam mo, galit ang papa mo nang malaman niya ang trato nila sa'yo. Ang sabi pa nga niya sa akin, hindi matatahimik ang kaluluwa niya kapag hindi na panagot ang tiyahin mo at ang pamilya nila. Umiling-iling si Linda sa sinabi ni Roman. Si Papa talaga, dapat hindi niya na ito iniisip eh. Hindi mo maalis kay Sir yun. Ngayon ka lang niya nakasama eh. Kaya lahat gagawin niya para protektahan kayo.
Lalong-lalo ka na. Napangiti na lamang si Linda. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pumasok na sila sa loob ng mansyon. Dumaan ang mga araw. Talagang malakas ang loob ni Doña Manuela na kasuhan si Linda dahil sa pagtakbo daw ng dalaga di umano sa utang nito. Nagharap-harap sila sa korte at sa ilang araw na pagdinig, ramdam na ramdam ni Linda na lamang sila sa kasong yon. Sa labas ng korte habang hinihintay na lamang ni Linda si Roman, biglang dumating ang kanyang tiyahin kasama na naman ang dalawa nitong anak at abogado. Lumapit ang donya sa kanya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang basura kahit bihisan, basura pa rin. Sino ka sa inakala mo? Pangmamaliit ni Donya. Ang magnanakaw kahit magmakaawa o magpanggap na mabait, magnanakaw pa rin. Sino ko sa inaakala ko? Ako lang naman ang anak ng ama ko. And yes, nakita ko na ang papa ko. Tinarayan pa ni Linda ang kanyang tiyahin. So what kung natagpuan mo na ang tatay mo? Ano bang kaya niyang gawin? As if naman kasing yaman ko siya para talunin ako sa kasong ito. Ngumisi pa ang matandang babae. Hindi ito natitinag kahit na dehado na sila sa kaso. Kung hindi mo pa kilala kung sino ang ama ni Linda, ipapakilala ko sa'yo. Sabi ni Roman, sabay-sabay silang napalingon sa binata nang lumapit na ito sa kanila. Ikaw na naman? Sabat naman ni Richie. Si Sir Ronaldo lang naman ang may-ari ng maraming business dito sa Pinas. Hindi ko na iisa-isahin, pero kung alam mo ang T-Tower sa Makati at ang pinakamalaking mall sa Cavite, pati na rin ang hotel sa Pasay na katabi ng terminal, kanya ang lahat ng yun. Hindi ko na babanggitin ang iba pang negosyo ni Sir Ronaldo. Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na tong kalukuhan nyo. Magsasayang lang kayo ng pera. Hindi nyo kakayanin si Sir Ronaldo. Pananakot naman ni Roman. Kitang-kita naman ang pagkabahala sa mukha ni Doña Manuela. Naglakad yun na parang nagmamaktol na bata. Napapailing na lamang sina Linda dahil doon. Nang makabalik na sila ng mansyon, masayang ibinalita ni Linda kay Ronaldo ang nangyari. Ikinatuwa naman yun ng matanda. Mabuti naman kung ganon. Gustong-gusto kong managot ang mga lokong yun. Hindi ako papayag na ginaganon ka nila. At yung yaman ni Cecil na ninakaw nila, gagawin ko ang lahat para maibalik yun sa inyo. Pinapangako ko sa iyo yan, anak. Papa, wag mo na muna masyadong isipin ang mga bagay na yan. Hindi ka pwedeng ma-stress, remember? Kalma lang. Sabi ni Linda. Bumuntong hininga na lamang si Ronaldo. Tama po si Linda. Kami na po ang bahala sa kasong yun. Tiyak naman ako na mananalo kami kaya hindi nyo po kailangang ma-stress pa. Dagdag pa ni Roman. Roman, maaasahan ka talaga. Kapag nawala ako, lagi mong babantayan si Linda, ha? Sa sinabing yun ni Ronaldo, mabilis na nagbago ang mood ng paligid. Naalala na naman ni Linda na ilang buwan na lang, mawawala na ang kanyang ama. Bumakas ang lungkot sa mukha niya. Pero agad niya yung binawi dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang ama. Papa, dito lang kayo. Mag-usap muna kayo ni Roman. Ipagluluto kita ng healthy food. Dali-daling lumabas si Linda at nagtungo sa kusina. Pero ang totoo, doon na lamang niya iniyak ang lahat. Dahil kahit pilit niyang pinaghahandaan ang nalalapit na pagkawala ni Ronaldo, ganun at ganun pa rin ang sakit na nararamdaman niya. Dumating ang huling araw ng pagdinig sa kaso ni Linda. Sa huling sandaling yon, nagawang manalo ng kampo nila Linda sa kaso. Napatunayan na matagal ng bayad si Linda sa pagkakautang nito dahil sa pangmamaltrato ni Doña Manuela sa kanya. Mas lalong napabilis ang kaso nang tumistigo pa ang ilang kasambahay. Bukod pa rito, naungkat din ang ginawang pang-aangkin ni Doña Manuela sa kayamanan na dapat ay napunta noon kina Linda at Miracle. Nakulong si Doña Manuela. Kasama nito ang asawang si Don Ferdy na kasabot niya sa pangdodoktor ng mga dokumentong tungkol sa pamana. Samantala, si Richie at Celeste naman, hindi sila nadamay. Mabait pa si Linda dahil hindi niya na sinabi ang pangmamalupit ng magkapatid sa kanya. Sobrang saya ni Linda noon. Sabik na sabik siyang umuwi ng mansyon para sabihin na magandang balita.
Pero pagpasok nila sa silid ni Ronaldo, nakita nila itong nakapikit. Parang normal lang itong natutulog. Nakangiti, pero nang hawakan ni Roman sa pulso ang matanda, dito na nila nalaman na wala na si Ronaldo. Abot langit ang iyak ni Linda nung mga sandaling yon. Sobrang sakit dahil kung kailan nagiging maayos na ang lahat, saka naman mawawala ang taong nagpapalakas din sa kanya. Papa, bakit naman masyadong maaga? Wala pang 6 months, Papa. Dumilat ka, please. Pero kahit na anong gawin ni Linda, wala na talagang tugon ang matanda sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Nailibing na si Ronaldo. Masakit pa rin para kay Linda ang nangyari. Pero sa kabilang banda, masaya na rin siya para sa kanyang ama at ina. Dahil sa wakas, muli nang magsasama ang mga magulang niya. Mahirap para kay Linda na tanggapin agad ang pagkawala ni Ronaldo. Pero pinipilit niya dahil kailangan niyang magpatuloy. Lalo pat siya lang din ang pinaguhugutan ni Miracle ng lakas. Papa, maraming salamat. Dahil sa maikling panahon na nakilala kita, hindi ka nabigo na iparamdam sa akin na may ama ako. Huwag ka mag-alala. Magiging mabuting tao ako, Papa. Ipagpapatuloy ko ang mga nasimulan ninyo. Sana magkita na kayo ni Mama dyan sa langit. Huwag mo na akong alalahanin. Alam kong darating din ang araw na magiging okay din ako. Sabi ni Linda habang nakatingin sa larawan ng ama na nakatabi sa lapida na kagagawa pa lamang. Sabay-sabay na silang bumalik sa van nang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiisa pa ang panahon sa kanilang pagluluksa. Sa pagkawala ni Ronaldo, iniwan ito ang malaking parte ng yaman niya kay Linda at Miracle. Habang ang maliit na parte naman ay napunta kay Roman na naging kasama ng matanda sa lahat ng bagay. Walang kaalam-alam si Linda sa mga negosyong hahawakan niya. Pero dahil kasama niya si Roman, hindi siya natatakot na aralin ang mga bagay-bagay tungkol doon. Samantala, nang mabawi naman nila ang yaman ng kanilang ina, napagpasyahan ni Linda at Miracle na magpagawa ng isang foundation para sa mga bata. Nakapangalan ng foundation na yon sa kanilang ina. Oh, kumusta naman ang unang pasok mo sa workshop, Bunso? Tanong ni Linda sa kanyang kapatid na si Miracle. Masayang nag-sign language si Miracle. Sa mga mata pa lang nito, kitang-kita na ni Linda kung gaano nito kagusto ang pagpipinta. Ah, nakagawa ka agad ng masterpiece mo? Ang galing mo talaga. Kapag sumikat ka, wag mo akong kalimutan, ha? Niyakap siya bigla ni Miracle. Nagpasalamat ito sa kanya habang umiiyak. Di ba sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ni ate para matupad mo ang pangarap mo? Ngayong sinisimulan mo ng paunlarin ang talent mo, nandito pa rin ako na laging nakasuporta sa'yo, okay? Sabi ni Linda at saka inalikan niya pa sa noo si Miracle. Mula noon, naging masaya na ang buhay nilang magkapatid. Pinatawad na nila sina Richie at Celeste. Pero gayon pa man, hindi na sila nakipagmabutihan pa sa mga yon. Ayaw na nilang magpapasok sa buhay nila ng mga taong nagdulot ng matinding trauma sa kanila. Sa mga sumunod na taon, unti-unting nakuha ni Linda ang sistema ng pagiging negosyante. Hindi siya iniwan ni Roman mula sa umpisa. At hanggang sa maging mahusay na siya sa larangang pinasok niya, nasa tabi pa rin niya ang binata. Maraming taon na ang lumipas, pero nanatili lang na nakaalalay si Roman sa kanya. Dahil sa kanilang pagiging malapit sa isa't isa, nabuo ang kanilang pagtitinginan. Sa isip-isip ni Linda, sa dami ng kanyang pinagdaanan, deserving naman siguro siya para magkaroon ng taong pwede niyang makasama habang buhay, sa hirap at sa ginhawa. Wakas.